wala naman ako nakita. Kanina, medyo nagkaroon ng tension kasi sa ating isip lang na hindi tayo pabibigyan. Pabibigyan pala tayo kasi nag-usap kami nung hepe dito. Wala naman kanong tension. Miscommunication. Ano ba yung hinihingi, sir? Makausap ng abogado namin, si General Poques, then, siyempre, para may maakumpanahan siya ng kanyang abogado. So, hindi nangyari because of miscommunication. Pero wala tayong masabi sa CIDG. Ang aming sinasabi na talaga, yung national government, talagang bangag ang pag-iisip. Pero sa proseso, kasunod ang proseso. Okay? Narito na si Atty. Kasi, I'm retired journalist. Dito lang, sir. Ito yung pwesto para ano? Di bali, ano dito? Attorney Topacio. Sir, harap lang po kayo sa camera. Sir, attorney. Harap po kayo sa camera. Harap dito. Attorney, Dito po dito. yung camera. Ayan, dito po. Ayan, sige po. Yan, dito sir. Yan. Yan. Sir. Silent lang tayo, dito na yung dalawang lawyer magsasagot sa katanungan. Seniority! Kuya, pwedeng pa ano lang ng konting tungtong yan. Attorney Topacio, ano pong interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Poques? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariing namin kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Poques ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po Sir, mga airport, cellphone lang po. repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Poques na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Sir, attorney, kanina po nabanggit ni General Nartates, wala naman daw hong personalan. Tinupad lang ho nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila ninyo? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero attorney, ang sabi po, nag-aaklas daw. Opo. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Poques sa sandatahang armas po. Ay, hindi lang po kami kaya maaari magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So, hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Attorney, si General Okay. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Bailable po yung kaso. Magkano po ang Bail. 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pension lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman ang aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pension lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya, sir, after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, Pagka na-comply natin yung Cellphone, sir. Sir, cellphone, sir. Cellphone na po. yung mga Sir. documentary requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000.
ine-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangan matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet. We arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dali siya sa Camperingal, ipaprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But yun, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa ano, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan nyo ng kaso yung Natural. Anong kaso? Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng manghidnap kayo ng manghidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan natin sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. Hindi, we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede. Attorney, kamusta si Sir Pocis? Ay, it's Anong okay. pahayag niya po Medyo, dito sa... alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo yun, nag-aalala ka na, siyempre, concerned din siya doon sa how the wife will feel. Si General Pocis he's been through a lot all his life, serving this country. The medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki pagka kayo you think about yung how they're feeling para hindi sila. Ano lang po yung pahayag niya po dito sa inciting to sedition na kinakaharap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba, inciting to the sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa namin. Gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po namin lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1. Oh no, really. I mean, gusto niyo ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1